Back at it again with our vlog. Welcome to my channel, The Family Corner. Sharing to you our family experience during our Hong Kong visit. For today's video, pag-usapan naman natin ang aming roam around the stores and restaurant near our hotel. Just our morning activity on the second day. Late na kami magising, medyo nanibago sa mga walk around last night dito sa Tsim Sha Tsui. Napakaganda ng tanawing around the city kaya di namin namalayan ang paglipas ng oras. Yun nga, nagkape muna kami with bread before we go down to look around shop and restaurants near the hotel to taste the food here in Hong Kong. Naglaro muna si Baby around Urban Centenary Garden, located just below our hotel. Amazed na amazed yung anak ko sa Kalapate and the surroundings. Then we walk around and look for some place to eat, yung pwede sa amin and pwede din kay Baby Hailey. By the way guys, itong nilalakaran namin ngayon ay dito lang sa baba mismo ng Regal Kowloon Hotel. Sobrang lapit na. Then finally nakapili na si Mrs. ng mga kainan. Ang bilis dumating ng order namin. Tuwang-tuwa kami kasi mukhang masarap yung pagkain. Simple lang yung restaurant pero very tidy. Hindi mo akalain na may pwesto sa loob. Order kami ng authentic spicy noodle bowl, fried noodles with vegetable, lugaw with egg, and then milk tea. Lahat ng yun, we only paid for 101 Hong Kong dollars or equivalent to 802 pesos. Sarap siya. Madami ang serving at higit sa lahat, mura lang. Guys, dito nga pala sa Hong Kong, parang weather lang ng Pilipinas. Punta kami dun sa bilihan ng mga tinapay, babaunin namin sa Disneyland kasi sa Disneyland guys sobrang mahal. So dito na kami sa local market nila. Yan, kasama ko yung mother-in-law ko. Ayan guys, nung pagbaba namin sa Regal Kowloon, may nakasalubong din kaming makasama kami sa elevator, mga Pilipino din. Maganda dito sa Hong Kong, medyo windy siya, mainit. Gusto mong magpayong-payong ka, hindi din. Yan guys, ang ganda, nakita nyo naman. Ngayon, pupunta kami dun sa mga shop. Tinuturo namin sa inyo. Walking distance lang kasi sa hotel namin eh. May mga restaurant na rin dito. Guys, bibili kami ng mga tinapay. Tapos yung mga drinks dadalhin ng Disneyland eh. Para mura lang. Dito lang sa likod ng hotel namin to. Makikita nyo may mga Daisy Beauties. Kung gusto nyo ng mga chocolates. Yan, mga bilihan ng tubig. Dito na kung gusto mong kumain, pwede ka na mamili dyan ng ano. Mura na dito Bibili muna tayo ng ano. Tinapay Ayan, mga mura mga 80 pesos. Yan, mga $11. Ito yung binili nyo. Ito yung binili namin $9 lang. Sa Disneyland kasi $30, $50. Ano yan $7 lang, no? Wow, kakaiba to. Yung sliced bread na walang palaman, lalagyan pa ng palaman. Nasa Circle K kami. Ito yung parang katumbas din ng 7-Eleven, pero may 7-Eleven din dito. Grabe, ang mahal ng Coke nila dito. Ang Coke nila $13. Pocari Sweat, tama lang. Ang mahal ng Coke nila guys. Doon tayo sa mga local. $5. Ito pala yun, yung sparkling BLT. Ito yung sinasabi nilang BLT. Yung must try pero ano lang, $5 lang. 2 pieces, $10. Will buy back. Yes.
Ito ang isang piraso is $6. Pero kapag dalawa, $11. Ganun. Dito mura dito sa ano, kaysa dun sa pinuntahan namin dun sa may malapit sa Shangri-La. Mahal. Ito mo, $11 lang. Ano bang bibili natin? Ano mga ganito? Pang snacks. Ayan 5 lang yan. $5. Gusto nila, pag nila ilalagay kung bumili tayo. Sinusupot nila eh. Yung sa tart kanina meron parang lagyan sila na aluminum. Pwede yan ma. Ang kainan is dito na yung mga ano nila. Pumili ka lang dyan ma, puro mura yan nandito. Anong gusto mo ma, noodles? Dito kami kumain kanina. Yung parang may pansit sila dyan eh. Parang fried noodles. Naghahanap ka nga pala kami ng kainan guys. Yung mura lang. So dito nag-average siya ng $50. Ano ma gusto mo yan? 33. Ito ma, pwede din. Kakaiba yung drinks nila ma oh. Coke with lemon. Yan ang order namin. Ayan. Ayan guys, umorder kami ng Coke Lemon. Bali $40 is 320 pesos ang isang ganito. So malalaki yung serving nila. Ayan si mother-in-law ko, model ng Hong Kong noodles. Tapos bumili kami ng Coke and lemon na drinks for $23. Para siyang lemon lang na may yellow, tapos lalagyan mo ng Coke ko na bahala. Ang in-order ko is beef tendon noodles. Laki ng serving. Ganun din, 320 pesos din. So bali ang na ano namin is $104 para 32 pesos bali yung in-order namin. So sulit na din. Isa to sa mga mura eh. Kasi nung pumunta kami dun sa mga Avenue of the Stars na malapit sa restaurant, Shangri-La, kagabi, medyo mahal ang mga paninda doon. Tapos dito nga pala sa Hong Kong, makikita nyo yung restaurant, may iba kaming kasama. Dito, magkakasama, hindi magkakakilala sa isang table. Yan. Ayan guys. Tingnan natin. Mukhang masarap. Kain na tayo. Masarap dun ma, no? Masarap nung noodles, ang lambot nung karne, kahit yung mga usually sa makukunat na parte ng baka, grabe, ang sarap. Ang lambot na pakuluan ng maayos. Tapos yung ano, Coke with lemon. Siguro para maano yung acid nung nung Coke. Guys, dito nga pala sa Hong Kong, marami silang park na mga libre. Malinis. Pwedeng maglakad-lakad yung mga bata. Mahangin din. Pag umaga, may mga nagsusumba, nag-exercise. Yan guys, yung hotel namin, wala pang 2 minutes na lakad. Papunta dun sa yung galingan namin kanina. Doon na rin kami kumain. Feeling ko, marami pa kaming makikitang mga Pilipino doon. na naka-check-in kagaya namin kasi medyo parang ideal siyang pag-stayan. Train station is Tsim Sha Tsui train station na pwedeng pagsakyan papunta ng Disneyland is 600 meters away lang, so malapit lang. Tapos ang dami na niyang malapit na mga amenities, parks, kainan na mura.
Tip lang pagkakain kayo, huwag kayong kakain dun sa mga malalapit sa mga tourist spot, kagaya ng Avenues of the Star. Yan, medyo parang nagtitriple na yung presyo. Tapos, mga malapit sa mga hotel na kala, kagaya ng Shangri-La, mahal din. Ang presyo ng Coke dito, sabi yung 350 ml, 450 ml. Nasa $15 yun. 120 peso. Kasi dito na kami sa hotel. Ganda ng elevator. May restaurant na rin dito, kaso syempre hindi tayo kakain dito, mahal masyado. Nakalagay na rin kung anong meron sa bawat floor dyan, no, sa taas na yan, kasi hindi nakikita sa camera eh. Ayan.